Salamat Guro sa bawat araw. Mga pangaral mo ang aming tanglaw. Sa bawat dako na daraanan, ikaw ang gabay sa karunungan. Biyaya ka sa'min at sadyang di malilimutan ang iyong kabutihan sa aming lahat. Have a nice day everyone! So today nandito po tayo sa bahay ni Ma'am Josephine Casapaw para sa interview sa Filipino sa iba't ibang disiplina or fieldies. I'm Josephine B. Casapaw, teacher 2 from Sampaloc Elementary School. Nagtuturo na ako ng 18 years in service na in DepEd. Ito po ang ating mga question. Ang first question po natin ay, gaano po kadalas ninyo ginagamit ang Filipino sa inyong trabaho o disiplina? Ang Pilipino ay ginagamit ko bilang Pilipino ay araw-araw ko itong ginagamit, lalo na sa aking pagtuturo. Dahil sa tulad kong teacher ng grade 1, lahat ng subject namin is Filipino. So, yun yung karaniwang ginagamit namin sa loob ng paaralan. Lahat ng subject namin dito, Tagalog or mother tongue ang ginagamit. Next question. Ano pong mga sitwasyon o gawain ang mas ginagamit ang Filipino? Tulad nga sabi ko, ginagamit ko ito sa aking pagtuturo. So, para madaling maunawaan ng mga bata ang aming pinag-aaralan, dahil lahat nga ay Tagalog, so gamit na gamit talaga ang wikang Pilipino. Kasunod pong tanong, ano po ang kahalagahan ng paggamit ng Filipino sa inyong disiplina o trabaho? Once na ginamit mo kasi ang ating wikang Pilipino, ang Tagalog, mas madaling nauunawaan ng mga bata ang sinasabi ko. At ang pangaral ko kapag sinasabi ko ito sa sarili nating wikang Pilipino, mas naunawaan nila yun, itong Tagalog. Sunod po. Ano po ang mga hamon sa paggamit ng mga Pilipino sa inyong trabaho? Tulad ko na teacher ng grade 1, kapag ang bata ko ay Inglesero, karaniwan kasi ngayon ng bata, may Inglesero pag pumapasok. So, medyo nakahihirapan silang maunawaan ng lesson namin. So, as a teacher, syempre, kailangan ipaunawa ko sa kanya yung pagsasalita ng Pilipino. O speaking, mahirap nilang maunawaan agad ang aming mga pinag-aaralan kasi nga minsan, kulang sila sa kailangan pang i-translate yung aming mga ito tinuturo kasi nga English sila. So, kailangan minsan translate namin sa English. Pero hanggat kaya namin na ipaunawa sa Tagalog sa kanila para masanay sila, yun ang ginagawa namin. Kasi kailangan sila rin yung mag-adjust dahil nga ang aming subject ay more on Filipino. Kasunod pong tanong, meron po bang mga terminolohiya Filipino na ginagamit ninyo sa araw-araw? Wala naman. More on Filipino and Tagalog talaga. Kasi purong Tagalog naman kami kung mag-usap sa paaralan. O kahit sa bahay. Wala kaming ibang dialekto. Next pong tanong, paano po nakakatulong ang paggamit ng Filipino sa pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan po ninyo, yung katulad po ng mga kapwa nyo teacher o sa mga estudyante nyo po? Tulad sa aming mga guro at mga bata, mas madali kaming nakakapag-usap at mas madali nilang nauunawaan yung aming pinag-uusapan o pinag-aaralan kapag ito ay ginagamit namin ang wikang Pilipino. Sa opinion po ninyo, dapat po bang mas palawigin ang paggamit ng Filipino sa inyong trabaho po? Oo naman. So, dapat itong palawigin dahil pag nauunawaan ng mga bata o ng tao ang lingwahe ng bawat isa, ay mas naisa sa puso at nauunawaan nila ang tamang pagdidisiplina o disiplina sa bawat isa. Tapos yung mga sagot din nila, mas ma-appreciate nila, mas naibibigay nila yung damdamin nila, yung kanilang saloobin.
Hindi na kailangan mag-isip ng ano English dito, yung Yes. pag sa English. Yes. Sabi nga, gamitin ang sariling wika. Ito po, kasunod pong tanong, ano po ang mga paraan upang mas mapadali o mapabuti ang paggamit ng Filipino sa inyo pong larangan? Siyempre, sa atin, as a teacher, mas ipa-priority natin yung ating wikang pambansa o wikang Filipino sa pagtuturo. Kasi mas madali nilang naiunawaan, mas madali nilang naisasagawa ang bawat panuto na naibibigay o naituturo sa kanila. Priority natin ng wikang pambansa sa larangan ng pagtuturo. Kasunod po, nakaranas na po ba kayo ng kalituhan o hindi pagkakaintindihan kapag gumagamit po ng Filipino sa technical o akademikong teksto? Okay. Paano nyo po yun? Tulad nung nakaraan, dalawa ang aking Inglesero. So, minsan kapag may estudyante ako na iba ang lingwahe o salita, halimbawa, transfer, galing naman sa Bisaya. So, hirap silang magtagalog. Nakakaunawa ng English, pero sabi ko nga, more on Tagalog ang aming subject. Mas nahihirapan silang makaunawa kasi nga, transfer sila. Panibagong salita, panibagong ano ang naririnig nila. Pero, as a teacher, yun ang dapat bigyan natin ng, o tuunan natin ng pansin. So, kailangan turuan sila step by step kung paano yung Tagalog na para matanong sila. Kasi hindi naman, halimbawa, Bisaya siya, bibisayahin ko. Mother tongue. Sabi nga nila, kung saan ang lugar mo, yun ang salita mo. Noon yun. Pero ngayon, kung halimbawa, Bisaya, hindi naman ako Bisaya. So, kailangan, bigyan ko siya ng ibang strategy para matuto siya ng ating wika. Kasi narito na siya sa ating lugar. More on Tagalog. Magsasalita siya ng Bisaya o sa Tagalog Oo. para kayong wala na, hindi na kayo nagkaitindihan. Kasi noon, ang ating may mother tongue. Kung sa Bisaya ka, Bisaya dapat ang turo mo. Ay since siya ay transfer dito siya sa Tagalog, so kailangan siyang mas mag-adjust kasi mas marami ditong mga bata magiging kasalamuhan niya. Ay, tagpo. Last question po, maaari po ba kayong magbahagi ng isang halimbawa kung saan po ang paggamit ng Filipino ay nakakatulong sa pag-unawa o paglutas na isang problema sa inyong trabaho? Okay. So, halimbawa nga nito ay ang pagtuturo namin sa GMRC. Pagtuturo namin kasi bago na ngayon, may language, reading and language. Sa reading and literacy, doon tinatalakay yung mga ng Tagalog. Kung ano-ano yung mga subject, ano-ano yung mga dapat pag-aralan sa Tagalog. So, sa GMRC naman, dito, tinuturo namin o tinatalakay namin dito ang tamang pakikipagkapwa-tao. Lalo na ang tamang disiplina. So, hindi kung sa sarili, hindi pati sa disiplina sa ating kapaligiran. So, yun, mas mauunawaan nila yun. Tulad nga nung sabi ko, kung ang bata ay natuturuan mo ng Tagalog na sa pamamagitan ng naituturo mo yung disiplina sa salita mo ng Tagalog, kasi nga Tagalog sila, mas mauunawaan at mas madali silang makasusunod. Saka isa pa po example dun yung paggagawa nyo nung yung mga dinidikit-dikit nyo po, yung paggagawa na. Mga Para, IM. pag nag-distress kayo, mas nadali nilang, naunawaan. yung may mga picture-picture. Mas madali silang matututo, tsaka mas madali silang mamomotivate. Ayun po, so, hanggang dito na lang po yung interview namin. Maraming salamat po.